Hello Carabelos, mabuhay! This is Gay Salartega and welcome back to my YouTube channel. Kamusta po kayo lahat? Good morning, good afternoon, good evening, ano mga oras kayo nanonood sa akin ngayon. Maraming pong salamat. And for today's ay isasama ko sa aking mahal na ina. Isasama ko siya mag-grocery kasi every time na magsweldo ako lang lagi nagdidesisyon sa mga groceries and something, kung anong binibili sa loob ng bahay. This time naman, siya naman yung papipiliin ko. Para iwas stress. Para bayad na lang ako. Kala mo naman talaga, ang dami kong binabayad. Ayan, di ba? Ipapasyal ko naman yung aking mahal na ina for today's video para maging masaya naman siya at umalis naman siya doon sa lutuan niya lagi. Di ba? So, let's go! Hello! At ngayon ay dito na nga kami magbabantay ng sasakyan. Ayun si nanay. Sasakay na kami guys sa sasakyan. Ay. Wala pa na. Kala ko sasakay na. Saan yung hasta-hastisiin? Kung nagsakay kita sa Tagitan. Ayan. Sasakay kami kahit sa Matsin Alangan papuntang Kalibo. Mag-aantay pa ng mga 15 minutes siguro para makapunta doon. At eto na nga, nakasakay na kami ng bonggang-bongga ng nanay ko. Di ba? Ang ganda talaga ng mga tanawin, hindi masyadong maaraw kaya medyo masarap ang hangin diyan habang sumasakay. Kaya yun yung nanay ko. Konti lang kami, di ba? Minsan lang makaalis yung nanay kung ngiting tagumpay talaga pag makaalis sa bahay. Diba? Ganda talaga ng tanawin pag papuntang Kalibo. Yun mga palayan, kung ano-anong makikita mo dyan. Diba? Bongga yan. May mga, ang patawag dito, may mga ilog. Diba? Magaganda, to be honest. Maganda yung feeling mo pag pumupunta ka ng Kalibo. Kaya, happy! Enjoy the views, mga ganon. Nandito nga kami, alam nyo ba guys, loloka ako sa nanay ko. Daan daw kami dito kasi hindi pa daw siya nakakain. Diba? Pinagbigyan ko naman ang aking inais kasi parang Mother's Days ngayon. Diba? Hindi pa daw siya nakakain ng McDo ever. Diba? So, ayan, inaantay na namin yung order dyan. Ang bonggang-bongga. Ang tagal. Diba? Pero masaya pa rin siya. Diba? Pag nag-aantay ka ng mga pagkain na gutom ka na. Ayan, ito na yung order namin. Floats, fries, and ano ba yun? Hello guys. Tapos na kami mag-McDo. Grabe ang kapulang lipstick mo nanay, kakalo. Tapos na kayo mag-McDo. Ano masasabi mo? Anong mas masarap? McDo or Jollibee? McDo. First time niya kumain sa McDo. Hindi ko kinaya na McDo. McDo daw yung masarap. Mas juicy daw yung ano ba tawag doon? Chicken. Bakit? Mas juicy daw yung chicken sa McDo kaysa sa Jollibee. Siguro sawa na siya sa Jollibee kasi every time na lumabas kami Jollibee or kaya Mang Inasal. So hindi pa siya nakakapasok ng McDo. Kaloka yung McDo. Actually hindi ko favorite yung McDo nung sa Maynila ako kasi medyo tuyot yung manok. Pero juicy dito yung manok nila sa Kalibo. Maganda yung chicken, maganda yung pagkaprito. Malasa, tapos walang amoy, 'di ba? Maganda yung mantika na ginamit. At siguro maganda din yung chicken. That's why. Ilagay mo na yung nanay sa ano. That's why McDo yung gusto. Sa French fries, ano masarap? McDo or Jollibee? Dito tayo. Parang McDo din kasi Ano Jollibee? Lugi si Jollibee. Si McDo kasi bukod sa mas marami, marami.
mas maalat-alat ng very light. Si Jollibee kasi walang lasa. French fries lang talaga. Parang dinagdagan ng konting iodized salt. McDo. Yan naman yung gusto ko sa McDo. Yung French fries. Pero pag sa Maynila ako, mas Jollibee ako dahil yung ano ba tawag doon? Yung chicken nila sa Jollibee ay juicy. Tapos yung tuyot yung chicken nila sa McDo. Pero dito, in fairness sa chicken nila juicy dito sa Aklan. Diba? First time kasi, first time ever na mag McDonald's. McDonald's. Bagong McDonald's kasi dito sa Aklan. Kaya pinuntahan namin. So, ayun na. Kasi walang McDonald's dito, puro Jollibee. Daming franchise dito ng Jollibee, siguro mga 4, no? Mga 4 na Jollibee pero walang McDo. So hindi talaga pag kumakain kami dito, walang napupuntahan. Yung napuntahan lang namin dito ng kainan Jollibee, Mang Inasal, Chowking. Pero first time ng McDo, ayun, McDo daw yung gusto niya kasi bago. Pero maganda masarap yung chicken dito at saka malaki. That's why. So later magpupunta na po kami sa sa Mr. DIY para may bibilin kaming metro ni Papang para sa kanyang carpenter Kenemero. Ito, dito na nga kami sa Mr. DIY. Namili na kami ng metro. Gusto kasi ng papang ko is 8 meters na metro. Sabi niya, yung may binili kasi si nanay na metro, 7.5 lang, tapos hindi siya maganda ang quality. Sabi niya gusto niya yung mga original. O di ba choosy yung papang ko, pero deserve naman niya. Eto, tapos na kami bumili ng metro, tsinelas naman. Namimili yung nanay ko ng tsinelas. Total, araw niya ngayon, bilhan ko na lang siya ng tsinelas. Bet niya kasi yung mga DIY at saka yung ano ba yun? Basta DIY slippers, tapos yung may burug-burug sa inaapakan. Yung parang pang arthritis ba yun? Yun yung gusto niya. Sukat-sukat. Kinukat niya kanina yung blue, ngayon pink na. Ang ending, pink pala yung gusto niya. After naming mag-DIY, ayan, nag-grocery na kami sa SM Cherry dito sa Kalibo. O, di ba? Ayan, iniwan niya yung pinamili namin dyan sa DIY at papasok na kami sa SM Cherry ng bonggang-bongga. Siya naman yung pag-groceryhin ko kasi ako na lang every time na mag-grocery, ako na lang lagi. Ako yung ini-stress kung anong mga pangangailangan sa bahay. So ngayon, siya naman may stress. Na lang ako. Magtutulak na lang ako ng cart. Wow! Kala mo naman, ang dami na bing pamili. O, diba? Siyempre, pag ikaw yung nanay, sabon ang una mo talagang pupuntahan. wala nang iba, sabon. O di ba hindi nakatutok masyado sa inay ko yan kasi nga sinita ako ng gwardiya kasi bawal daw mag-video. Pero matigas ang ulo, wala siyang magagawa. Kingsel Ortega pa ba? So ayan, namimili siya ng bonggang-bongga kung saan ba yung sabon. Natuwa siya doon sa SM bonus na sabon. So, hinahanap niya, ayan, nakita niya na ng bonggang-bongga. Kasi medyo, to be fair naman dyan sa SM bonus na sabon, bongga siya, mabango. Kaya hinahanap niya. Then, ewan ko, anong hinahanap niya dyan? Basta may hinahanap siya. Basta tumitingin lang ako sa kanya, bareta. Kasi yung papang ko, hindi siya sumasabo ng pangmabango. Allergy ang kanyang balat. Gusto niya yung bareta yung sinasabo niya pag naliligo. That's why kailangan talaga namin bumili ng bareta. Any kinds of bareta, basta bareta. Ewan ko kung anong iniikot-ikot yan ng nanay ko. Hindi ko alam kung anong trip niya sa buhay. Ayan, pak. Diba? Ayan. Diba? Umiksena pa talaga si ate, no? Ayan. Ano yung kinuha niya? Dishwashing paste. Kakaloka.
na kulay kalamansi. Kulay kalamansi at sunrocks. Ayan. So, ganun talaga pag mga nanay, yun talaga yung una nilang kukunin, 'di ba? Kung mga gamit sa kusina, o 'di ba? At wala ka nang magagawa, o 'di ba? Ng bonggang-bongga. O, di ko alam kung ano yung pinipili niya. Basta pinahayaan ko lang siya. Sabi niya, "Anong bibilhin ko? Ikaw yung bahala. Kung ano yung kulang, yon ang bilhin mo." Sabi ko sa kanya. Kaya, ayan, umiikot-ikot siya kung ano yung pinagagawa niya. Pinababayaan ko lang siya. 'Di ba? Sabi ko, sky is the limit. Wow! Kala mo naman talaga may pambayad. Nakakaloka. Pero pinabayaan ko talaga siya dyan. O, para ay, talaga, may eksena talaga si kuya. Talagang pumuwit talaga siya sa akin. Ayun magpakabog. Gusto din niyang magpa-video. Kinabog niya talaga yung nanay ko. Tinabunan pa niya. At ang laki-laki talaga ng puwet. Nakakaloka. Fabric conditioner pala yung kinuha ng nanay ko. So, bawal na banggitin yung bawal na banggitin yung brand. Nakakahiya naman. Hindi naman ako sponsor. Ayan, ano pa kayo hinahanap ng nanay ko maliban sa fabric conditioner? Hindi mo alam kung saan niya kung anong dadamputin niya eh. Talaga lang naman, inay, ano ba? Ayan, paikot-ikot. Akala mo naman may anak siya, may diaper. Anong tinitingnan mo dyan, nanay? Mga diaper? May anak ka ba? Menopause ka na, di ba? Nakakaloka. Di ba 68 ka na? Bakit masyado kang... Scotch Brite pala yung hinahanap niya. So, walang panghugas ng pinggan. Ayun talaga, iba talaga yung mentality ng mga inay, di ba? Kung ako pupunta agad ako dun sa chichirya. Pero yung mga nanay, gamit sa kusina talaga yung inuuna. Dito na tayo. Gatas. For sure. Si Elijah na naman yung naisip niya. Hindi niya muna iisipin ang sarili niya. Iisipin niya muna si Elijah. Ayan. Yung maliit na yan, para yun kay Ezra. Ayan. Para sa pamangkin ko. Tapos yung kay Elijah, malaki. Diba? Fair ba? Pero pamangkin ko sa pinsan si Ezra, si Elijah naman kapamangkin ko sa kapatid. Basta may ginilhan ko ng gatas, okay na yun. Wala problema. Ayan kalmo talaga. Turista yung inay ko. Feeling niya talaga siya lang yung mag-isang nag-grocery. Charot. Ang bonggang-bongga. Ayan, akala mo talaga, ang daming pera. Yung pala, wala namang laman yung bag. Charot. Ayun iniwan na, cream top. Actually, sa creamer, guys, mahilig siya sa cream top. Ayaw niya ng Coffee Mate. Cream top talaga yung favorite nila. Actually, hindi naman ako nag-creamer. So, hayaan nyo na lang sila. Kasi sila naman yung nagkakape. Di ba? Ng bonggang-bongga. Bakit ba ako mangingialam? Sila naman yung nagkakape. Ayan, Nescafe yung favorite niya. Pero feeling ko hindi niya yung kukunin kasi gusto niya malaki. Kasi sky is the limit nga, di ba? Ikaw talaga, inay, mapagsamantala ka sa anak mong brainy. Charot lang. Nakakaloka. Di ba? Kala mo naman talaga yung inay ko. Pensyonada. Char lang. Char lang po. I love you, nanay. Ayan. Sana ba kaming section na to? Grabe, tinatago ko pa. Sa mga sardinas, kinemerot. Ako, kumuha ako ng sardinas. Kasi wala siyang bala kumuha. Di ba? Diba? Yun sa Lucky 7. Actually guys, yung Lucky 7 na yan, hindi yan namin ni sinasardinas. Yung Lucky 7 na yan, binibigay ko yan sa tiyahin ko, at saka sa pinsan ko, at saka sa kapatid ko. Hindi sa amin. Kasi every time nag-grocery ako, yung tiyahin ko na PWD, sinasama ko sa grocery. Then pati yung parents ni Elijah, yung kapatid ko, sinasama ko sila sa grocery ko para wala lang, at least konting pasasalamat when it comes na syempre pag sumisigaw ako doon sa binablog ko, ano ba tubig? Charot lang. Pili. Charot lang, ayan. Pinag-grocery ko rin sila para walang masabi, di ba? Para it's better to give than to receive, di ba? Kaya kung may nagbigay at na tumulong sa akin, itutulong din natin ng bonggang-bongga niya. Ayan, naghahakot na yung nanay ko ng mga dilata kasi pangbaon niya ng yung pamangkin ko na dito nagsistay sa bahay, yung inampo namin.
Ayan, ayan, ayan. Oo, hindi niya na alam kung anong kukunin. Inay. Oo, 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 talaga lang naman. Oh. So, hinahanap niya yung brand na gusto niya. Actually, yung brand na gusto niya is 555 sardines. Oh, 'di ba? Nakakaloka. Tapos sabi ko, kumuha ka ng Kingstown ba 'yun? Basta may King's Kinemerot kasi ibibigay ko sa tiyahin ko at sa mga kapatid ko. Oh, para, 'di ba? Binibigyan ko sila ng konting dilata lang, mga meatloaf, sardinas, at saka noodles, pansit canton para lang tulong-tulong ako ng kahit konti naman lang every month sa kanila. Yun lang naman yun. Wala namang akong kinemerot. Ngayon ay pipili na siya ng mantika. Di ba? Gusto niya buy one take one. Ayaw niya ng SM bonus. To be fair sa SM bonus na mantika, mura siya. Pero may nakita siya doong buy one take one. Yung mga nanay talaga no, buy one take one yung mga bet nilang ano naman to? Sa mga tuna-tuna, 555 tuna-tuna. Iniisip niya yung pamangkin ko pambaon sa school. Kasi easy open kasi yan eh. Actually, hindi ako mahilig dyan. Hindi rin siya mahilig. Iniisip niya lang yung pamangkin ko. Actually, hindi kaming lahat dito sa bahay. Yung pamangkin ko lang yung pambaon niya yan sa school kasi tinatamad magluto ng pagkain. Nakakatikim lang ng fresh yung pamangkin ko pag gabi. Kasi favorite niya yan, yung mga dilata-dilata. Pero hindi kami mahilig ng nanay ko at saka ng kapatid ko na si Babes. Hindi masyado kaming bet ang dilata. Ang mga kinukuha ng nanay ko yung easy open. Kasi nga, syempre, binabaon niya ng pamangkin ko sa school para mabilis nang buksan. That's why ganun. Yung lahat ng kinukuha niya easy open. Hayaan mo na. Okay na yan. Kasi wala naman ako ambag doon sa pagpapaaral. At least man lang yung ulam akin. No? Charot lang. Nakakaloka. Ayan inuubo na ako. Nasaan na naman tayo nito? Sa mga noodles. Ikaw nang bahala dyan. Kasi tinatanong niya ako, ano bang gusto mo? Sabi ko, ikaw bahala. Ganon. Sabi ko, it's your time to shine. Ikaw bahala. Lagi niya akong itinatanong bawat ikot namin sa mga section. Sabi niya, ano bang gusto mo? Lagi ka namang, anong gusto mo? Sabi, ikaw na bahala. Sabi, pero nagdi-decision ko siya. Kaya nahirapan siya dyan mag-decision. Tingnan mo, hindi siya makadampot. Nakakaloka. Gusto niyang damputin pero ayaw niyang damputin kasi nga siguro iniisip niya na baka mahal. Charot. Pero sabi ko, go lang. Push mo lang yan, te. Di ba? Ano kaya? Kaninong kamay kaya yun? Di ba? May kamay akong nakikita eh. Mukhang may kinuha. Ayan. Ayan. Kaninong kamay kaya yan? At saka sino kayang kakain yan? Di ba? Kasi feeling ko hindi dadampot si inay niyan. Nararamdaman ko na hindi siya dadampot ng mga ganyan. Kasi ayaw nga niya akong pakainin yan eh. Ayan, sige. Hanap pa siya ng mga Ang ending niyan guys, pagdating namin sa bahay, wala tayong pansit canton. Oh my gosh, sabi ko. Ang arte, diba? Puro noodles na lang, nakakaloka. Hindi rin kami nakabili ng itlog. Di ba? Ayan, favorite brand niya yan. Homey. Pero binibigyan ko rin kasi dyan yung tiyahin ko at saka mga kapatid. Kaya kumukuha ako ng ibang brand din. Pero hayaan ko siya sa bet niyang brand. Homey daw. Di homey, ibigay ang hiling. Diba? At saka syempre, mahilig kami lahat, buong pamilya sa spicy. Kaya yung Lucky Me ay spicy. Lahat yan is spicy. Hindi mahanghang. Kasi lahat kami mahilig sa maanghang. That's why. Ayun, ano pa yung kinukuha niya? Sabi, inutusan ko niyan siya. Sabi ko sa kanya, kumuha ka na yung ibibigay natin. Kapatid niya yung sinasabi kong tiyahin ko na PWD. Kapatid niya yun. So, kumuha ka nanay para kay ante. Sabi ko. Kaya, ayan. Kumuha naman siya. Ayan. Diba? Nahihirapan siya. Ayan, naghahanap siya ng shampoo. Sabi niya, keratin daw. Sosyal. Samantalang ako, dead ma lang. Ayan, may napili na siyang keratin, kinemerot. Di ba? Hindi nahirapan. Head and shoulders kasi yung gusto ko. Kasi malamig sa ulo.
Tapos sa kanya keratin. At saka ayan. Oh, ano yan? Ano yan, inay? Magsalita ka, inay. Oh, magic sarap siguro. Feeling ko, ano yun? Ayan, dato puti. Walang silver swan, be. So, favorite namin yung silver swan, pero walang silver swan. Sabi ko, wag ka na lang bumili. Kasi nga, favorite talaga namin yung silver swan na suka. Kahit na may sukang tuba na kami. Pero wala ring silver swan na toyo, kaya ayun, napilitan siyang bumili ng dato puti. Di ba? Gusto niya kasi mga sachet-sachet para mas mura ng bonggang-bongga. Mga 1 litro, isang sachet. Oh, mahilig yung nanay ko sa oyster sauce. Kaya pipili siya ng oyster sauce. Oh, di ba? Sa lahat ng mga niluluto niya, lalong lang may gisa, nilalagyan niya lagi ng oyster sauce. Ako din, favorite. Ayan, naghahanap siya ng dahon ng laurel. Bala ka dyan, sabi ko sa kanya. Ikaw yung may gusto niyan. So, naghahanap siya ng mga pamintang pino, tsaka panintang durog. Yung parang mga subscriber ko, mga pamintang durog. Charot lang. Magpanggap, o diba? At dito na tayo sa chicken. Ang chicken dito ay 192 per kilo. Diba? At saka siya yung nagcha-chop. Pinachop ko na para hindi na mag-chop yung inay ko pag nagluluto. Ayan. Diba? Sige, i-chop mo lang. Pinalagyan ko ng ice kasi medyo malayo kasi yung yung bahay namin sa SM Cherry. Ayan. Medyo gwapo yan si kuya. Naka-face mask nga lang. Ayan. Ayan. Magbabayad na kami. Nakakaloka. Abangan nyo ang presyo kung ano ang pinagkukuha ng inay ko. Diba? Magbabayad na kami ng bonggang-bongga. Ayun, iniisa. Sabi ko, inay, ikaw mag-isa-isa niyan. Ikaw yung nagbayad. Ikaw yung nag-ano niyan. Ikaw yung namili niyan. Kaya sabi niya, ako na. Mag-video ka na lang dyan. Sabi, go! Sabi ko lang naman ng bonggang-bongga. Kaya ayan, siya ng bida. Siya naman talaga ang bida for today's video eh. Sige, yung mga, excuse me, yung mga dilatas dyan, diba, inunan niya. Tinanong kasi ako ng ano ba tawag dito? Tinanong kasi ako ng, ano ba yung tawag dyan, cashier, kung, ano ko daw, i-plastic o i-karton. Sabi ko i-karton kasi ang layo ng amin, kailangan mong i-karton kasi walang magbubuhat kung plastic lahat yan. Diba? Tingnan mo naman. Abalang-abala ako sa pagtulong sa kanya. Sabi niya, wag na. Sabi niya, ako na lang. Diba? Inaaga niyo sa akin. Nakakaloka talaga yung inay ko. Diba? Busy-busy. Busy-busy sa paghalukay ube dyan sa mga dilata. Kailangan unahin kasi ipa-ilalim yan sa karton ng bonggang-bongga. Kaya inuuna niya yung mga canned goods. Then yung mga nadudurog. Diba? Ng bonggang-bongga. Minsan nakakatuwa din mag-grocery, lalo na kung meron ka namang budget. Pero mas nakakaloka mag-grocery kung wala kang budget, tapos grocery ka ng grocery. Ano kayang feeling? Nakakaloka. Ayan ang tagal punong-puno yung cart ha, furnace ha, inay ha. Ikaw talaga. Pinuno niya talaga. Sinadya mo talaga no. Charot lang. Pero sabi ko naman, go, bahala ka na lang dyan. Kung ano man ang resulta ng barang at kung ano man ang resulta at lumabas dyan, ayun ang resulta. Wala tayong magagawa, alang ibalik, di ba? Pero sana hindi malaki. Kasi pag malaki, malamang wala na naman kung kakainin. Oh my God! Wala na naman akong kakainin. 2 weeks lang nakainan yan. Di ba? Kaya guys, nag-grocery ako ng marami. Kasi, ang layo ng bayan sa amin. So, kailangan mo talagang mag-grocery ng marami para in case na wala ka talagang maulam, meron kang mahuhugot. Kasi, walang mabilhan. Meron kang ang pera tapos wala ka namang mabilhan. Tulala ka. So, pang ano lang yan, yung mga dilata na yan, yung mga noodles na yan, pang panakip butas lang yan pag wala ka nang mabilhan. Diba? Kasi ang layo-layo ng bayan sa amin. Ayan, ubos na ng bonggang-bongga. At,
Oh my God, 4,200. Oh, dahil nagutom ako, duman ako sa lechon manok, nagdalawang isip ako kung prito ba o lechon manok for our dinner. Pero ang ending, lechon manok na lang. Kasi nga, masarap. Tapos, may nakita kong banana kuyo habang naglalakad ako papuntang terminal. Ayan, oy, hindi ko mapigilan ang aking sarili. Sabi ko, ate, pabili po ng banana Q. Talagang inag-antay ako dyan kahit walang luto. Ayan, inantay ko talaga ng bonggang-bongga si ate, oh. Ano kayang lasa ng banana Q? Parang hindi naman ako nakatikim. Ayan, oh, hinango niya na ang kanyang banana Q. Sarap 'di ba? Sarap ng banana Q, 'di ba? Try nyo. Ng bonggang-bongga. Ayun oh, sarap. Amazing. Oh, ayan. Tinuhog na ang banana Q at ilagay sa dahon ng saging at ibigay sa akin ng bonggang-bongga. Ayan oh, wow, pak. Oh, 'di ba? Bongga. 10 pesos lang 'yan, guys. Banana Q dito sa amin. Ayan, at eto na nga, naglakad na ako hanggang terminal kasi medyo malayo yung binilhan ko ng lechon manok at saka ng banana Q doon sa terminal. Kaya super walk talaga yung lola mo. Ayan oh, medyo malayo-layo pa ng bonggang-bongga. Ayan, ayan papasok na ako ng terminal at ang aking inay ay nakaupo doon sa may dulo at inaantay ako. Ayan oh, oh, di ba? Kaupo siya kasi last trip na yung sasakyan pala, nakakaloka. Mabuti umabot ako ng bonggang-bongga. Tapos yung mga pinamili namin na dalawang karton na yan ng groceries ay hindi pa niya isakay sa sasakyan. Tapos binigyan ko siya ng banana Q. Tapos last trip na pala. So, ayan, sasakay na kami ng bonggang-bongga. Gutom na gutom niya dyan ako, guys. Grabe. Parang naubos yung McDo ko kanina. Ayan, sasakay na. Bye!